dear beloved, Boss Mike, Cervera. Service, talagang milya-milya labang niya eh. Ito mga kababayan tignan nyo, wala na talaga eh. Yung survey ni Sara, pababa na ng pababa. Mas malala ngayon maaring lumabas na yan, mamaya, bukas, o mamayang gabi lalabas na yung survey Boses ng Bayan. Boses ng Bayan survey mga kababayan Nako, grabe, lagapak na si Sara. Parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya eh. Buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rapi Tulfo tsaka si Sara. So, ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Parang sa lahat ng... So, mga kababayan, beatable na si Sara. Ito'y nung nakaraang buwan pa. Oo. Ano pa ito, mga kababayan, Abril pa ito. Abril. Mga kababayan ko, iba na ngayon ang resulta ng survey. Oo, kung dati, nung nakaraang buwan, tabla Marso pa nga yata ito Marso pa ito kinumisyon. Parehas na sila ni Rapi Tulfo at humahabol po si Leni Robredo sa 8% na diferensya. At eto nga mga kababayan, nagkaroon din ng survey yung pong talo si Sara Duterte. Sara Duterte and Amy Marcos tandem. At tandem naman Leni Robredo at Rapi Tulfo tandem. Mga kababayan ko, 44 at saka 40 itong si Duterte Marcos tandem at itong Robredo Tulfo tandem. Wala na, bagsak na. Wala na So ano pang aasahan? 'Di ba? Ayan. Mukhang alam na rin ni Munting Tinig The Boses ng Bayan survey showed Marcos posting the highest index of governance. Ayan. Yan yung IOG. Score among top government official at 57%. Supported by 56%. Trust rating and 58% approval rating. Kay Pangulong Bongbong Marcos yan yung kay Sara naman. Sabi ko sa inyo mga kababayan, kaya congrats kay Pangulo. Wala na, hindi na nila mababago. Kaya itong mga DDS, nagbabago na ng isip na baka kumampi na kay Martin Romualdez. Nakuha ninyo? Baka kumampi na yung mga vlogger na DDS kay Martin Romualdez. Yun. So paano ngayon, mga kababayan ko? 'Di ba? Yan yung sinasabi ko na tila wala na nga talaga. Itong mga ito. Sara, wala na. Hindi na mananalo yan. Eto kasabay niyan, mga kababayan, Eto ang balita, no isang araw. Pinuumano ang pabor na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Octa Research. Sa Octa Research, isa sa pinagkakatiwalaang survey company, mga kababayan. Bagsak na Miracles Vlog, hindi na makakabangon si Sara. Grabe naman. Ito papaliwanag ko sa inyo mga kababayan. Sino ang tanga? Sino ang bobo? Na boboto pa sa isang tulad ni Sara Duterte. Yung mga bobo na mismo ang tinutukoy ko. Boboto pa ba kay Sara Duterte na nakikita nila na aminadong bobo siya? Aminado na hindi marunong mag-computer? Hindi humaharap sa pagdinig sa Kongreso? Hindi no show?
Kita nyo, paano mo ipagtatanggol yun? Yung ganong klaseng tao. Paano nyo ipagtatanggol kung siya mismo hindi niya maipagtanggol yung sarili niya? Di ba, Aldungin? Paano? Paano may pagtatanggol ni Sara Duterte yung sarili niya? Hindi niya kaya yun. Dahil puro kasinungalingan lang ho yung daladala. Kaya yung mga vlogger, hindi rin siya kayang ipagtanggol nila. Kasi nga, Sara Duterte na yan, sarili niya, hindi niya kaya ipagtanggol Kaya eto na ho, wala na. Lahat na ho ng mga lumalabas na survey, kung nung araw, pumapabor ho sa kanya, ngayon hindi na ho. Pabagsak na ng pabagsak si Sara. Ito na. Ang posibleng malaking naka-impluwensya nila rito ay yung umunoy bilyong-bilyong pondo na nasa account ng Vice Presidente na mabilis na kumalat online. Yan. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria. Sa pinakahuling survey ng Okta Research nitong Nako. March 19 hanggang 25, lumalabas na 69% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang pabor na ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, sino bang ayaw ng malaman ang katotohanan? Sabi nga natin mga kababayan, siguro naman kahit mga bobot tanga tong mga DDS, gusto rin nila na malaman kung ano yung totoo dyan, di ba? Kahit bobot, tanga yung mga yan, mga kababayan ko. Ako'y naniniwala. Nanaisin nila na malaman. Kaya sa 10 Pilipino, 6 po yung nagsasabi, 6 mahigit yung nagsasabi na gusto namin malaman kung ano totoo dyan. Bagamat mataas ang awareness sa buong bansa na nasa 87%, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng suporta sa bawat rehiyon. Kita nyo mga kababayan ha? Tignan nyo, Visayas, 83% ang gustong matuloy ang impeachment trial ni Sara. 83% po ha, Visayas. Metro Manila, 81%. Balance Luzon, 69%. Mindanao, 61%. Ang lalaking numero niyan. Pinakamataas ang pabor sa impeachment sa Visayas na nasa 83%, na sinundan ng Metro Manila sa 81%. Kita nyo, Visayas ho yan ha. Lumaki ho ang suporta para ho matuloy ang impeachment trial. Kaya nga ho itong ginagawa netong si Baklang Cayetano, delikado po ito. Yung mga Pilipino gustong malaman Tapos balak hong harangin, balak hong hindi ituloy, balak hong karatihin, balak hong imekos-mekos yung pong resulta ng impeachment trial ni Sara Duterte. O di ba namang gago talaga, Sa Balance Luzon naman ay naitala ang 69% habang nananatiling pinakamababa ang pabor sa Mindanao na nasa 61% lamang. Kita nyo. Ayon kay Professor Guido David, Malaki rin yung 61% ha. Malaki yan 61%. Hindi o basta-basta yan. ang pinakamalaking naka-impluwensya ng pananaw na ito ay ang mga ulat tungkol sa umano'y bilyon-bilyong pondo na nasa account ng Vice Presidente. Nako, Isang yan isyong na. mabilis na kumalat online. Yan na nga mga kababayan 'Di ba? Ahensya po ng gobyerno yung naglabas Ito pong AMLAC at saka BSP Sila ho mismo yung naglabas nung bank accounts. Itong cash flows ng mga pera nila may tatanggi ba? Si Purong nga, hindi na ho, sa sobrang hiya nung DDS vlogger na si Purong Pinoy, hindi na ho nagpakita rito. Nahiya na ho. Bakit? Ayun totoo na may perang malaki. Di ba? Yun ho yung pananaw ng mga DDS. Kaya maraming DDS talaga na nagdalawang isip na ho. Yung iba, tumahimik na. Yung iba, syempre, mga baguhan pa lang, syempre, kailangan nila mag-double time. Yung mga tae-tae. Yung mga hindi napapansin ngayon, yung mga hindi napapansin noon, sila ngayon yung agresibo. Pag tinignan nyo yung mga itsura, pag tinignan nyo yung mga vlog nila, bobo at mga tanga ang katwiran nila. Tuloy. Ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung yung may billions na Kagigising ko nga lang.
Si Maria Inoue, kagigising ko lang, di pa nga ako nanananghalian. Nasa account ng Vice President. Hmm. Kasi yung mga post about that ay nag-reach siya ng mga 50 million views. At the minimum, mga 10 million people, 20 million people nakakita ng or inabutan ng mga balita. Tingnan niyo mukha ni Sara Duterte, chaking-chaki, ano? Kamukha ni Chaki, mga kababayan, ang putang inan to. Ilang milyon daw ang nakakita? 50 million daw 50 million views ang nakapanood noong video na si Sara Duterte ay may pera na sandamakmak sa bangko. Ang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumatak. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin. Bukod sa usapin ng pondo, binigyan din ni David na nakikita ng publiko ang pangangailangan para sa pantay na hustisya. Malaki rin umano ang epekto ng social media viewership ng mga content patungkol sa usapin ng impeachment. Dahil dito, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa tinatawag na political calculus o diskarte sa Senado, lalo na't may mga bagong pangalan ng lumulutang na posibleng kumalaban sa bise para sa 2028 elections. At this time, may mga lumalabas ng mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the Vice President in scenarios. Yan na, mga kababayan. Yan na nga yung sinasabi natin kanina na meron na hong mga katapat si Sara na mga pwedeng tumalo na sa kanya. Hindi pa nagdideklara pero pumapantay na po sa rating sa survey. Sa 2028. And kung nagkakast ito ng doubt sa mga tao na yung Vice President ay sure na maging Pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senador. Baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028. And it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment. Bukas may 11 inaasahang pagbobotohan ng plenaryo sa Kamara kung aaprubahan ng articles of impeachment laban sa Vice-Presidente. Nako. Carla Luis Candel. Ayan, mga kababayan. Sa Lunes na yan. Eto, kasabay ho niyan, pati o Senado, sa bagsak na rating ni Sara Duterte, eto mga kababayan, panoorin nyo. Yan Senate Trust Ratings. Plunge after leadership shake-up. Yan na ho, mga kababayan ko. Kita nyo dito, mga satisfaction rating sa Senado. From 44%, 29 na lang. Grabe, tingnan nyo na lang, mga kababayan ko. Buti po sa House of Representatives. Tingnan nyo naman, mga kababayan, satisfaction rating. Nakaberde, ngiting-ngiti. Grabe no, mga kababayan, nababasa nyo ba? Distrust. Kita nyo, mga kababayan, distrust 52%. Lakay, durog ang puso nyo dyan. Durog. Kita nyo, mga kababayan, dito sa pangalawa. Ano to? Dissatisfaction. Rating 51%. Ang rating ng Senado. Kita nyo, mga kababayan, trust rating ng Kongreso. 52%, mga kababayan. Wala na. Kaya alam nyo, kasalanan talaga to ni Cayetano, mga kababayan. Kita nyo? Ganyan ang ginawa ni Cayetano sa Senado. Kaya sa Sunday, alam nyo na mangyayari. Mawawala na ito sa pwesto. Sino? Si Cayetano. Ilang araw lang naging Senate President. Nilagay pa sa alanganin. Sino? Si Bato de la Rosa? Yari ka na ngayon. Wala na ho ito, mga kababayan. Wala na. Hindi na ho kailanman si Alan Peter Cayetano Nako, ewan ko. Eto. Kaya ho, mga kababayan, malaking bagay si Atty. Claire Castro sa atin. Bakit? Tignan nyo ho, mga kababayan ko. Kaya nyo bang basahin?
Oo, kaya nyo bang basahin? Ayan, no. Wait lang, hindi yan. Ito. Kita nyo, Basahin natin, mga kababayan, Labo ng mata ko, eh. Sabi rito, ito, binanatan niya ho si Sara Duterte sa, sabi kasi ni Sara, kasalanan daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng nangyayari. Kaguluhan, etong lahat na lang. Ibinintang yung kasalanan kay Pangulong Bongbong Marcos ni Sara Duterte. Ito, pinapakita mo kung gaano ka kabobo, putang ina mo. Dadagdagan ko lang yung sinasabi ni Yussi Claire dito, Oo. Sabi ni Yussi Claire Castro kay Sara Duterte, puta, hindi lang pala si Aimee Marcos ang binanatan niya. Pati pala si Sara Duterte, binanatan din ni Yussi Claire Castro. Sabi rito, mga kababayan, pinapakita mo kung gaano ka kabobo, putang ina mo. Bumanat si PCO, Yussi Claire Castro, laban kay Vice President Baliw Buday, kamukha ni Chucky Duterte. Matapos nitong ibunton kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sisi sa kaguluhan. May kaugnayan sa insidente ng pagpapaputok sa Senado. Ano ang sabi ni Yussi Claire? Sa isang YouTube live broadcast, question ni Yussi Claire Castro ang kahandaan ni Duterte na maupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa dahil sa mga naging tirada nito laban sa administrasyon. Tatakbo ka pa namang, sabi ni Atty. Claire, tatakbo ka pa namang pagkapangulo, tapos pinapakita mo kung gaano ka kabobo. Grabe, no? Yung banat ni Atty. Claire, Sara Duterte, tatakbo ka pa naman daw na pangulo, gusto mong tumakbong pangulo, pero pinapakita mo kung gaano ka kabobo. Tatakbo ka pa naman na pagkapangulo, tapos pinapakita mo kung gaano ka kabobo. Kakahiya, mga kababayan, Nakakahiya yan. Yung sabihan ka na bobo, sa bagay, mga kababayan, Sino ba naman ang hindi magsasabing bobo yan si Sara Duterte? Bobo talaga, mga kababayan, Hindi na ho kailangang ispilingin. Kung sa kabobohan, Alicia Duran, talagang valedictorian. Valedictorian ho si Sara Duterte pagdating sa kabobohan. Grabe, mga kababayan, yung mga banat na ngayon, ni Yussi Claire Castro, kung wala akong ganyan, mga kababayan, iisipin ng mga tao, lahat na lang nasabihin ng mga DDS na maiingay noon, baka totoo. Yung mga maiingay ngayon, tulad ng sinabi ko, tahimik na ho yung mga ito. Hindi nyo na ho sila yung mapakinggan, hindi tulad nung araw na minuto, segundo, oras-oras, may mga sinasabi na puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan, na nangyari kay Maharlika. Wala nang silbi ho si Maharlika ngayon. Sira na ang kredibilidad niya. Wala nang may pagmamalaki at wala nang kredibilidad, sabi ko nga, dahil sa kaka-fake news niya. Ikaw ba naman ang bayaran ng milyon-milyon? Siyempre, mukhang pera ka, kaysa naman magpokpok ka sa Cubao, di ba? Kaysa naman magpokpok ka nga naman sa Cubao, matanda ka na, tatanggapin mo na lang yung mga pera na, nakukuha mo. Tama, mga kababayan? Nako! So anyways,
Mga kababayan, pwede bang humingi ng pabor? Bago tayo maghiwa-hiwalay, mag-like naman kayo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito, subscribe na kayo! Nakakahiya talaga. Oh, di ba? Sabi rito ni galit na galit, sabi, idol, hindi yan nakakahiya. Kahiya-hiya. Siya kakapalan ng pagmumuka ng taong yan. Sobra pa sa pagkabobo. Grabe, no, mga kababayan, matindi. So, paano? Mga kababayan, paalam na tayo. Try nating ipahinga muna yung boses. Oo, ha? Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo mamayang gabi. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.